Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood, patnubay na magulang ay kailangan. Vlogger. Isinulat ni MRT Trio 26. Mga ka-vibes, welcome back sa panibagong spooky adventure vlog! Sigaw ni Rico Santiago, isang sikat na urban explorer vlogger mula Maynila. Kilala siya bilang si Rico on the Go, na mahilig magpunta sa mga haunted o misteryosong lugar sa Pilipinas. Ngayong linggo, ang destinasyon niya, Barangay Lantawan, isang liblib na baryo sa bundok ng Antique. Lugar na halos walang signal at ayon sa mga kwento ng mga lokal, tinitirhan ng mga nilalang na hindi tao. Bit-bit ang kamera at drone, sumakay si Rico sa lumang jeep patungong bundok. Kasama niya ang fixer guide na si Mang Efren, isang matandang lalaki na may malalim na hiwa sa kaliwang pisngi. "Huwag kang lalabas ng bahay paggabi na, iho," babala ni Mang Efren. "Bakit po, may mga hayop ba rito?" tanong ni Rico habang inaayos ang GoPro. "Mas masahol pa sa hayop," malamig na tugon ni Mang Efren. Pagdating sa baryo, sinalubong siya ng mga matatandang nakamasidlang. Wala ni isa mang batang naglalaro. May kakaibang tahimik sa paligid. Sa gitna ng baryo, may isang babae. Maganda, maputi, mahinhinang kilos, nangangalang Maria. Siya ang nag-alok ng tirahan kay Rico. "Kung gusto mo, pwede ka muna sa bahay namin magpahinga. Malayo yung inarkilahan mong kubo," sabi ni Maria sabay ngiti. Hindi alam ni Rico, yun na ang simula ng isang bangungot. Kinagabihan, habang kumakain sila ng tinolang manok ni Maria, napansin ni Rico ang kakaibang lasa ng sabaw. "Medyo mapait pero masarap," biro niya. Napangiti si Maria. Sa ilalim ng lampara, makikita ang mata nitong tila nagliliwanag sa dilim. "Para yan sa lakas ng loob mo," sabi ni Maria, sabay tingin ng diretsyo kay Rico. Paglipas ng ilang oras, hindi mapakali si Rico. Ramdam niya ang kakaibang init ng katawan, parang may humihila sa kanya pabalik sa bahay ni Maria. Sa di maipaliwanag na dahilan, bumalik siya roon. Pagdating niya roon, nadatnan niyang si Maria ay nakasuot ng puting saya, nakatingin sa buwan, habang inaawit ang lumang salitang kinaraya. Doon niya nakita, ang anyo ni Maria ay hindi tao, may mga pakpak. "Maria, ano yan?" bulong ni Rico habang umaatras. Nung miti ang babae, "Hindi mo na kailangang matakot, Rico. Hindi kita sasaktan, basta't manatili ka sa akin." Bago pa siya makatakbo, tinamaan siya ng matinding hilo. Ang gayuma! Nahulog siya sa sahig. Dahan-dahan lumapit si Maria. Nagbabago ang anyo. Humahaba ang kuko. Pumupula ang mata at naglalaway ang bibig. Nyungit bago siya makalapit ng tuluyan, tinamaan siya ng isang sibat ng Maria. "Bitawan mo yan, Maria!" sigaw ng lalaki mula sa dilim. Isang lalaking may suot na itim na balabak, may dalang buntot ng pagi at itak na may ukit na krus. Si Arman, isang manunugis ng aswang. Sumiklab ang labanan. Sa gitna ng ulan, nagpalitang hampas ang manunugis at ang aswang. Ang bawat galaw ni Maria ay mabilis, parang anyo. Pero si Arman ay bihasa. Bawat saksak, bawat dasal sa Latin ay tumatama sa laman. "Hindi mo siya makukuha, Arman!" sigaw ni Maria habang lumilipad. "Hinawa ka na, Maria! Hindi ito ang tadhana mo!" sagot ni Arman habang binabato ng asin at banal na langis ang paligid. Habang nagkakagulo, sinubukan ni Rico na tumakbo ngulit bumagsak siya. Lumapit si Maria, sugatan, pero may awa sa mga mata. "Hindi ko gustong gawin to. Gusto ko lang maramdamang
na mahal ako, sabi ni Maria bago siya tuluyang tinamaan ng itak ni Arman sa dibdib. Ngunit bago siya nawala ng hina, dumating ang isang babae. Kambal ni Maria, si Myra, na tahimik, mulit may kakaibang liwanag sa balat. Tinabid ni Myra si Arman. Tama na, siya pa rin ang kapatid ko. Lumapit siya kay Rico at itinapat ang palad sa nood nito. Isang malamig na aninbag ang dumampi at nawala ang epekto ng gayuma. Salamat, mahina niyang bulong bago nawala lang malay. Sa pagsikat ng araw, wala na si Arman at si Myra. Sa lupa, natagpuan ni Rico ang isang pirasong pakpak ni Maria. Tuyo, parang abo. Pagbalik sa Maynila, ipinost ni Rico ang vlog. Pero walang isang footage ang lumabas. Ang ula video ay puro static at mga sigaw lang. Ngunit sa huling parte ng clip, bago ito mag-blackout, lumitaw ang boses ng babae. Babalik ako, Rico. At mula nun, tuwing gabi, naririnig ni Rico sa kanyang bintana ang mahinang tinig na umaawit ng lumang awit sa Kinaraya, ang awit ni Maria. Makalipas ang 3 buwan, si Rico Santiago. Nagpapatuloy na muli ang kanyang mga vlog, mga city tour, food crawl, at prank videos. Pero tuwing gabi hindi siya makatulog. May mga pagkakataon na nagigising siya sa gitna ng dilim. May malamig na hiningang dumadampi sa kanyang batok. Babalik ako, Rico. Naririnig niya ito sa bawat replay ng kanyang vlog mula antik. Kahit matagal na niyang binura ang mga files. Akala niya trauma lang. Pero, nang magsimula siyang makakita ng mga kukong kumakapit sa kisame ng kanyang apartment, alam niyang may bumabalik mula sa dilim. Isang gabi, habang nag-edit siya ng video, napansin niyang may refleksyong dumaan sa salamin ng bintana. May babaeng nakaputing saya, nakatingin sa kanya. Paglingon niya, wala naman. Nang tinignan niya ulit sa monitor, nakatigil na roon si Maria, nakangiti at nakatingin diretsyo sa lente ng kamera. Rico, miss mo ba ako? Biglang sumabog ang ilaw. Nagdilim ang buong unit. Nang bumalik ang kuryente, may dugo sa kanyang keyboard at nakaukit sa mesa ang mga salitang, "Sa ilalim ng buwan, babalik ang dugo sa lupa." Kinabukasan, may kumatok sa pintuan ni Rico. Isang babaeng halos kapareho ni Maria, ngulit may mapayapang mga mata. Ako si Myra, kambal ni Maria. Nagsimula na ang sumpa. Ikinuwento ni Myra na bago mamatay si Maria, ibinulong nito sa hangin ang isang orasyon, isang sumpa na magbubuklod sa kaluluwa niya at ni Rico. Kapag lumipas ang 7 buwan, magiging ganap na aswang si Rico, tagapagpatuloy ng dugo ni Maria. At ako lang ang makakawala sa iyo mula doon, pero kailangan mong harapin siya sa pagitan ng 2 buwan. Pagsapit ng 6 na buwan, nagkaroon ng bihirang pangyayari sa langit, 2 buwan na magkatabi na tinatawag ng mga taga-antik na gabi isang dungang na bulan. Sa gabing yon, muling nagpakita si Maria, mas malakas, mas marahas. Habang nagpa-flash ang ilaw ng building, nagsimulang mangitim ang mga mata ni Rico at tumubo sa kanyang likod ng manipis na anyo ng mga pakpak. Hindi ko gusto to! Maria, tama na! Hindi mo na ako matatakasan. Tayo na ang isa, sagot ni Maria habang umiikot ang hangin sa paligid nila. Pero bago tuluyang magbago ang katawan ni Rico, lumabas si Myra, tanga ng buntot ng pagi ni Arman at isang maliit na bote ng banal na langis. Sa gitna ng rooftop ng gusali, naglaban ng 2 magkapatid. Si Maria sa anyong aswang na may pakpak at matang nagliliyab. Si Myra sa anyong tagapangalaga, ang huling linya ng dugo ng mga tagasumpa. Kapatid, itigil mo na! Sigaw ni Myra habang nakaharap kay Maria. Hindi ko na alam kung alin ang tama, pero mahal ko siya. At dahil diyan,
Kailangan kitang tapusin. Bago lumipad si Maria papunta kay Rico, sinaksak siya ni Myra gamit ang buntot ng pagi. Sumigaho si Maria habang ang katawan niya ay naglalaho sa alon ng abo. Ngulit bago siya tuluyang mawala, hinawakan niya ang kamay ni Rico at bumulong. Kung may susunod na buwan, hanapin mo ako.